Inagaw nila ang lahat, ang dangal ng aking kapatid, ang kinabukasan ng aking pamilya. Habang nagpapakasasa si Madam Corazon sa dugo at pawis ng mga api, isang anino ang papasok sa kanyang palasyo. Hindi dala ang armas, kundi ang katahimikang mas matalas pa sa patalim. Sa gabing ito, magsisimula ang paniningil. Handa na ba kayong makita kung paano gumuho ang isang imperyo dahil sa isang pipi? Wala na kaming pakinabang sa pilay. Ito ang bayad sa abala. Huwag na kayong magtatangkang lumapit pa sa pamilya Monteclaro kung ayaw ninyong mawala ng tuluyan ang inyong anak. Ang mga salitang iyo ay yon ay nakasulat sa isang gusot na papel. Iniwan sa ibabaw ng maruming mesa katabi ng isang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Binasa ito ni Talasa ng paulit-ulit. Bawat letra ay tila tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan sa probinsya ng Iloilo, ang tanging ingay na sumasabay sa pagkadurog ng kanyang puso. Kararating lang niya galing sa trabaho sa palengke. Dala ang pasalubong na mainit na pandesal, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang yakap ang isang bulto ng tao na nakaupo sa sulok. Bumitaw ang supot ng tinapay mula sa mga daliri ni Talaysa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at nanlabo ang kanyang paningin. Ang kapatid niyang si Diwa na umalis patungong Maynila 6 na buwan na, ang nakalilipas taglay ang pangarap na maging nurse, ngayon ay nasa harapan niya. Wasak. Dahan-dahang lumapit si Talasa, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang. Ang dating makinis na balat ni Diwa ay tadtad ng mga pasa na kulay ube at itim. Ang kanyang kanang braso ay nakabalyo sa hindi natural na posisyon, nakalaylay na tila isang sirang manyika. Ngunit ang mas masakit makita ay ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng pag-asa roon. Ang natitira na lamang ay isang malalim at madilim na kawalan. Nang akmang hahawakan ni Talasa ang balikat ng kapatid, biglang umatras si Diwa at nagtakip ng mukha gamit ang kaliwang kamay. Nanginginig ang buong katawan nito sa takot, tila isang hayop na sanay na sa palo. Diwa, si ate ito, bulong ni Talasa, pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. Nandito na ako, ligtas ka na. Ngunit hindi sumagot si Diwa. Sa halip, may binibigkas itong mga salita ng paulit-ulit, mahina at garalgal. Inilapit ni Talasa ang kanyang tainga. Sorry po, madam. Hindi na po mauulit. Huwag po masakit. Sorry po, madam. Parang sinaksak ng 1,000 punyal ang dibdib ni Talasa. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Hindi alintana ang amoy ng luma at gamot na kumakapit dito. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha sa buhok ni Diwa. Habang ang galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang tiyan, isang galit na malamig, matigas, at hindi mapapawi ng simpleng pag-iyak. 50,000. Iyon lang ang halaga ng buhay at pangarap ng kanyang kapatid para sa mga Monteclaro. Ginawa nilang basahan si Diwa at itinapon ng magsawa sila. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, dinala ni Talasa si Diwa sa banyo. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang katawan ng kapatid. Bawat hagod ng bimpo sa mga sugat ni Diwa ay may kasamang panalangin at sumpa. Nakita niya ang mga paso ng sigarilyo sa likod nito, ang mga marka ng latigo sa binti. Ito ay hindi lamang trabaho, ito ay torture. Matapos patulugin si Diwa at ang kanyang sariling anak na si Nico, humarap si Talasa sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mahabang buhok at maamong mukha. Kinuha niya ang gunting mula sa lasi. Sa bawat gupit ng kanyang buhok, nalalaglag sa sahig ang piraso ng dating Talasa. Ang Talasa na mapagbigay. Ang Talasa na naniniwala sa kabutihan ng mundo. Kinabukasan, suot ang simpleng damit at bitbit ang isang maliit na bag. Humalik siya sa noo nang natutulog na si Nico. Babalik si nanay, pangako niya sa hangin.
Babalik ako kapag naitama ko na ang lahat. Bumaling siya sa kanyang ina na ngayon ay tulala pa rin sa nangyari. Nay, alagaan niyo po muna sila. Huwag niyong sasabihin kahit kanino kung nasaan ako. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng matanda. Ang boses ay basag. Sa impyerno, Nay. Susunduin ko lang ang demonyo. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mahaba at nakakapagod, ngunit hindi naramdaman ni Talasa ang ngalay. Ang isip niya ay nakatuon lamang sa isang pangalan, Corazon Monteclaro. Ang babaeng tinatawag nilang pilantropo sa mga dyaryo. Ang babaeng may malaanghel na ngiti sa mga magasin. Pagbaba niya ng bus, hindi na siya si Talasa. Siya na ngayon si Lasa, isang babaeng galing probinsya, walang pinag-aralan, at higit sa lahat, pipi. Ang kanyang katahimikan ang magiging sandata niya. Walang maghihinala sa isang katulong na hindi nakakapagsalita. Walang mag-aakala na ang babaeng nagpupunas ng sahig ay nakikinig sa bawat lihim, bawat bulong, bawat kasalanan. Tumigil siya sa tapat ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal at ginto. Ang mansyon ng mga Monteclaro ay nakatayo sa tuktok ng burol. Tila nakadungaw at nangungutya sa mga maralitang nasa ibaba. Mataas ang pader, may mga CCTV sa bawat sulok at mga gwardiyang armado. Ito ay isang kuta na walang sino man ang nakakapasok ng walang pahintulot. Huminga ng malalim si Talasa. Hinaplos niya ang peklat sa kanyang palad. Isang paalala ng sakit ni Diwa. Pinindot niya ang doorbell. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw, parang kampana ng kamatayan. Bumukas ang maliit na pinto sa gate. Isang gwardiya ang sumilip. Masama ang tingin. Anong kailangan mo? Bulyaw nito. Hindi sumagot si Talasa. Inilabas niya ang isang papel na may nakasulat. Naghahanap po ng trabaho. Kahit ano po, gagawin ko. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ngumisi ng nakakaloko. Pipi ka ba? Sakto naghahanap si madam ng katulong na hindi madaldal. Pasok! Humakbang si Talasa papasok. Sa pagsara ng mabigat na bakal na pinto sa kanyang likuran, alam niyang wala ng atrasan. Nakapasok na siya sa tiyan ng halimaw at hindi siya lalabas hanggat hindi niya ito nalalason mula sa loob. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Monteclaro ay tila nagyayelo, hindi dahil sa lakas ng aircon, kundi dahil sa kawalan ng init ng pagmamahal sa bawat sulok nito. Nakatayo si Talasa, na ngayon ay kilala na bilang Lasa, sa gitna ng malawak na sala. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kasing puti ng gatas at ang chandelier sa itaas ay kumikinang na parang mga diamante na nagnanakaw ng liwanag. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa perpektong larawang ito. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang mga paang nakasuot ng lumang tsinelas. Kailangan niyang magmukhang kaawa-awa. Kailangan niyang magmukhang walang laban. Ito ang tanging paraan para mabuhay sa loob ng yungib ng leon. Narinig niya ang lagutok ng matutulis na takong na papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad. Pumasok sa silid si Madam Corazon Monteclaro. Kung sa mga magazine ay mukha itong santa, sa malapitan ay nakikita ang talim sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang pulang seda na bestida na yakap ang kanyang hubog at amoy na amoy ang mamahaling pabango na tila nanunuot sa ilong ni Lasa, isang amoy na nagsusumigaw ng salapi at kapangyarihan. Umikot si Corazon sa paligid ni Lasa. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang hayop na bibilhin sa palengke. So ito yon. Ang boses ni Corazon ay matinis at puno ng pagkadismaya. Yaya Luningning, I told you I wanted someone presentable. This girl looks like she hasn't eaten in days. At pipi pa? Paano ko siya uutusan kung hindi siya makakasagot? Lumapit ang isang matabang babae na may maasim na mukha. Si Yaya Luningning, ang mayordoma. Yumuko ito ng mababa,
kay Corazon. Madam, mas maganda na po yan. Hindi sasagot, hindi magrereklamo. At saka, mura lang ang sweldo. Desperada na po yan. Tingnan niyo naman ang itsura. Tumawa ng mahina si Corazon, isang tawang walang bahid ng saya. Sa bagay, I hate maids na maraming sinasabi. They always ask for bale or magpapaalam dahil may sakit ang anak. Nakakasawa. Lumapit si Corazon kay Lasa at hinawakan ang baba nito gamit ang isang daliri. Sa pilitang iniaangat ang kanyang mukha. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Kinailangan ni Lasa na pigilan ang kanyang sarili na huwag kagatin ang daliring iyon. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit baldado si Diwa. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit nagugutom ang kanyang pamilya. Listen to me, girl, Maring sabi ni Corazon. Sa bahay na ito, isa lang ang rule. You are invisible. Hindi kita gustong makita. Hindi kita gustong marinig. You clean, you serve, and then you disappear. Do you understand? Tumango ng dahan-dahan si Lasa. Binitawan ni Corazon ang kanyang mukha na parang nandidiri. Pagkatapos ay kumuha ng alkohol mula sa bag at pinunasan ang kanyang kamay. Luningning, give her the uniform at siguraduhin mong maliligo siya. Amoy lupa siya. Nang makaalis si Corazon. Agad na nagbago ang timpla ni Luningning. Hinila niya si Lasa sa braso ng mahigpit. Huwag kang tatanga-tanga dito. Bulong nito na may halong pagbabanta. Ako ang batas sa kusina. Kapag nagkamali ka, ako ang mananagot kay madam. Kaya kapag pinalpak mo ang trabaho, sa akin ka una makakatikim. Inihagis ni Luningning ang isang lumang uniforme na kupas na ang kulay asul. Magbihis ka. Ang una mong trabaho ay linisin ang buong hagdanan. At gusto ni madam, kiskisin mo yan gamit ang basahan, hindi mop. Ayaw niyang may naiiwan na alikabok sa mga singit. Walang imik na sinunod ni Lasa ang utos. Lumuhod siya sa malamig na hagdanan. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng panulat noong nag-aaral pa siya, ay ngayon ay pilit na kumakayod sa matigas na bato. Masakit sa tuhod, masakit sa balakang, pero bawat kiskis ng basahan ay inaalay niya kay Diwa. Para sa'yo ito, kapatid ko, titiisin ko ang lahat. Habang nasa kalagitnaan siya ng paglilinis, bumukas ang pinto ng isang kwarto sa itaas. Lumabas ang isang lalaking nasa wheelchair, si Don Rafael Monteclaro. Ibang-iba ito sa mga larawang nakita ni Lasa sa mga dyaryo noon. Ang dating makisig na arkitekto ay tila isang tuyot na puno na lamang ngayon. Maputi na ang kanyang buhok, malalim ang mga mata na nakatitig sa kawalan, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinapatakbo ang wheelchair. Tubig! Mahinang ungol ni Rafael. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Akmang tatayo si Lasa para tulungan ito. Ngunit biglang dumating si Corazon mula sa pasilyo. Hindi nito pinansin ang paghihirap ng asawa. Sa halip, tiningnan niya ito nang may pagkasuklam. Rafael, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalabas ng kwarto kapag may bisita ako? Bulyaw ni Corazon. Look at you. You look pathetic. Sa gulat ni Rafael, nabitawan niya ang baso ng tubig na nasa gilid ng kanyang wheelchair. Bumagsak ito at nabasag. Kumalat ang tubig sa bagong linis na sahig ni Lasa. Napadilat si Corazon. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakaburara mo talaga. Dali-daling lumapit si Lasa. Lumuhod siya sa tabi ng nabasag na baso at nagsimulang pulutin ang mga bubog. Pagkatapos, kinuha niya ang basahan para punasan ng tubig. Ngunit hindi lang sahig ang pinunasan niya. Nakita niya ang tubig na tumalsik sa paanan ni Rafael. Sa isang iglap ng habag, dahan-dahang pinunasan ni Lasa ang tsinelas at paa ng matanda. Naramdaman niya ang panginginig ng binti ni Rafael. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang saglit, tila may nakita si Lasa sa likod ng malabong paningin ng Don. Don,
Takot. Isang matinding takot na katulad ng nakita niya kay Diwa. Bitawan mo siya. Ang sigaw ni Corazon ay parang latigo. Nagulat si Lasa. Sino ang nagsabi sa'yo na hawakan mo ang asawa ko? Galit na galit si Corazon. Ang kanyang mukha ay namumula. Katulong ka lang. Ang trabaho mo ay sahig, hindi tao. Huwag mong idudumi ang mga kamay mo sa kanya. Hindi dahil sa nagseselos si Corazon, kundi dahil ayaw niyang makita na may nagmamalasakit sa taong gusto niyang mamatay na sa hirap. Kumuha si Corazon ng isa pang baso na nasa mesa sa gilid, isang mabigat na kristal, at sa tindi ng kanyang galit, ibinato niya ito sa direksyon ni Lasa. Hindi nakaiwas si Lasa. Tumama ang baso sa gilid ng kanyang pisngi bago ito bumagsak at nabasag sa sahig. Namayani ang katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang tumulo ang mainit na likido mula sa pisngi ni Lasa. Pumatak ito sa puting-puting marmol, isang matingkad na pulang mantsa sa gitna ng kalinisan. Hindi sumigaw si Lasa, hindi siya umiyak. Hinawakan lang niya ang kanyang pisngi at tumingin sa sahig. Habang sa loob-loob niya, ang apoy ng paghihiganti ay lalo pang lumalagablab. Ang dugong ito ang magiging tinta ng kanyang sumpa. Linisin mo yan, malamig na utos ni Corazon bago tumalikod at itulak ng padabog ang wheelchair ni Rafael pabalik sa madilim na kwarto. At siguraduhin mong walang matitirang bakas ng dugo mo sa pamamahay ko. Naiwan sila sa nakaluhod habang ang dugo at luha ay naghahalo sa basahan na kanyang hawak. Ito ang palasyo ng mga Monteclaro, maganda sa labas, ngunit bulok at malupit sa loob. Ang hapdi sa pisngi ni Lasa ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Tumakas siya mula sa malayelong tingin ni Madame Corazon at nagtungo sa likod ng mansyon kung saan naroon ang malawak na garahe at hardin. Kailangan niyang makalanghap ng hangin. Sa loob ng bahay na yon, ang bawat paghinga ay parang isang krimen. Madilim na sa labas. Ang liwanag ng buwan ay tinatakpan ng matataas na pader ng Monteclaro Estate na parabang pati ang langit ay bawal makita ng mga katulong. Nagtungo siya sa isang gripo sa gilid ng garahe. Binuksan niya ito at sinalok ang malamig na tubig gamit ang nanginginig na mga kamay. Ibinuhos niya ito sa kanyang muka, pilit na hinuhugasan ang dugo at ang pakiramdam ng kahihiyan. Nang iangat niya ang kanyang muka, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang timba ng tubig. Isang babaeng may sugat, basa ang damit, at pagod na pagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon, naroon ang apoy ng puot na hindi kayang patayin ng kahit anong tubig. Biglang may kumaluskos sa dilim. Napatigil si Lasa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang damit at akmang aalis na. Sa pag-aakalang baka, si Yaya Luningning iyon na handang manigaw muli. Ngunit hindi si Luningning ang lumabas mula sa anino ng mga nakaparadang mamahaling sasakyan. Isang lalaki ang dahan-dahang naglakad palapit sa liwanag ng nag-iisang bumbilya. Matangkad ito, may malalapad na balikat, at suot ang uniforme ng isang driver. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila laging may bitbit na mabigat na problema, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nanlilisik tulad ni Corazon. Ito ay mga matang pagod din, tulad niya. Siya si Lorenzo, hindi ito nagsalita. Tinitigan lang nito ang sugat sa pisngi ni Lasa. Sa ilalim ng tingin nito, nakaramdam si Lasa ng pagkailang. Gusto niyang takpan ang kanyang mukha. Gusto niyang magtago. Bumunot si Lorenzo ng isang bagay mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na kahon ng first aid kit. Inihagis niya ito kay Lasa. Sinalo naman ito ng dalaga. Gulat sa biglaang kilos. Gamitin mo! Ang mababang boses ni Lorenzo ay basag. Parang boses ng taong sanay sa katahimikan. Magagalit si Madam kapag nakita niyang may dugo pa yan bukas. Binuksan nila sa ang kahon. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa lamig at takot. Kaya nahihirapan siyang buksan ang pakete ng Band-Aid. Paulit-ulit na dumudulas ang plastik sa kanyang mga daliri. Napabuntong hininga si Lorenzo. Lumapit ito,
Kinuha ang band-aid mula sa kamay ni Lasa at mabilis na pinunit ang balot. Sa isang iglap, naging napakalapit nila sa isa't isa. Naamoy ni Lasa ang pinaghalong amoy ng langis ng sasakyan at sabong panlabas sa damit ng lalaki. Isang amoy na kakaiba sa artipisyal na pabango ni Madam. Ito ay amoy ng trabaho at pawis ng isang taong lumalaban ng parehas sa buhay. Ako na, mahinang sabi ni Lorenzo. Hindi nakakilos si Lasa. Naramdaman niya ang magaspang na dulo ng mga daliri ni Lorenzo sa kanyang balat. May kalyo ang mga ito, tanda ng mabibigat na gawain, ngunit napakaingat ng kanyang pagdampi sa sugat ni Lasa. Tila natatakot itong makadagdag pa sa sakit na nararamdaman ng mga dalaga. Idinikit ni Lorenzo ang band-aid sa pisngi ni Lasa. Sa loob ng ilang segundo, nagtama ang kanilang mga paningin sa ilalim ng malamlam na ilaw ng garahe. Nakita ni Lasa sa mga mata ng lalaki ang isang pamilyar na lungkot. Ang lungkot ng isang taong nakakulong din, hindi sa rehas, kundi sa obligasyon. Mabilis na iniwas ni Lorenzo ang kanyang tingin at umatras ng isang hakbang, tila napaso sa lapit nilang dalawa. Mag-ingat ka dito, babala ni Lorenzo habang ibinabalik ang mga gamot sa kahon. Ang boses niya ay parang hangin, halos hindi marinig. Ang bahay na ito ay kumakain ng mga mahihina. Kung gusto mong tumagal, matuto kang yumuko. Pero huwag kang papayag na tapakan ka ng tuluyan. Akmang sasagot sana si Lasa. Nakalimutan niyang kailangan niyang magpanggap na pipi. Ngunit biglang lumiwanag ang buong garahe. Ang matinding silaw ng headlights ay bumulag sa kanila. Umungol ng malakas ang makina ng isang pulang sports car na pumasok sa driveway ng padaskol. Halos sumayad ang mamahaling sasakyan sa pader bago ito tumigil ng biglaan. Ang mga gulong ay lumikha ng matinis na ingay sa semento. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaking sumusuray-suray, si Santi Monteclaro. Amoy alak at sigarilyo ang hangin sa paligid niya. Gusot ang kanyang mamahaling polo at magulo ang buhok. Ito ang kaisa-isang anak ni Corazon, ang prinsipe ng mansyon, na walang ibang alam gawin, kundi lustayin ang yaman ng pamilya. Lorenzo, sigaw ni Santi. Ang dila ay makapal dahil sa kalasingan. Bakit ang dilim dito? Where are the lights? Agad na yumuko si Lorenzo. Ang kanyang anyo ay nagbago, mula sa pagiging mapagmalasakit tungo sa pagiging isang sunod-sunuran. Sorry po, Sir Santi. Papalitan ko po ang bumbilya bukas. Napatingin si Santi sa direksyon ni Lasa. Nanliit ang kanyang mga mata, tila sinusubukang iproseso kung sino ang babaeng nakatayo sa dilim. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Isang ngaong ngising nagpataas ng balahibo sa batok ni Lasa. Who is this? Tanong ni Santi habang humahakbang palapit. Ang kanyang lakad ay hindi tuwid. Bago? May bagong laruan si Mommy? Humarang ng bahagya si Lorenzo sa pagitan nila, ngunit hindi sapat para takpan si Lasa. Siya po ang bagong katulong, sir, si Lasa. Pipi po siya. Pipi? Humalakak si Santi. Ang tawa niya ay matalas at nakakailang. Perfect. I like quiet women. Yung hindi nagrereklamo. Nilagpasan ni Santi si Lorenzo at lumapit kay Lasa. Naamoy ni Lasa ang masangsang na amoy ng brandy sa hininga nito. Gusto niyang tumakbo. Pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, mas lalo lang siyang pag-iinitan. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko, at nanginginig ang mga kamay na nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Itinaas ni Santi ang kanyang kamay at hinawakan ang papadbuhok ni Lasa. Hinaplos niya ito ng marahas, pababa sa leeg. Tila sinusukat ang kinis ng balat nito. Napapikit si Lasa sa pandidiri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong manlaban. Ngunit ang imahe ni Diwa na nakaratay sa banig ang pumigil sa kanya. Kailangan niyang maging bato, kailangan niyang magtiis. Sayang! Bulong ni Santi, ang hininga ay mainit at masangsang sa mukha ng dalaga. Maganda ka sana.
Kaso puto lang dila mo. Pero sa bagay, minsan mas gusto ko ang babaeng tahimik. Mas masunurin. Isang matinding kilabot ang gumapang sa gulugod ni Lasa. Nais niyang ilayo ang mukha, ngunit nanigas ang kanyang buong katawan sa takot. Alam niya ang klase ng lalaking ito. Ito ang klase ng lalaking kukuha ng gusto niya ng walang paalam, tulad ng ginawa ng pamilyang ito sa kanyang kapatid. Sir Santi, singit muli ni Lorenzo. Sa pagkakataong ito, humakbang na siya ng tuluyan sa pagitan ni Lasa at Santi. Ang boses ng driver ay matatag, bagaman nakayuko pa rin bilang tanda ng respeto. Hinihintay na po kayo ni Madam Corazon sa taas. Kanina pa po siya nagtatanong kung nasaan na kayo. Galit na galit po siya dahil sa ingay ng sasakyan. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang ina, natigilan si Santi. Ang kaninang mapang-ahas ng ngiti ay napalitan ng inis. Umatras siya ng bahagya, tila nahimasmasan mula sa kalasingan. Alam ng lahat sa mansyon na ito na kahit gaano kasama si Santi, takot na takot siya kay Corazon. Tss, panira ka talaga, Lorenzo. Asik ni Santi habang inaayos ang kwelyo ng kanyang gusot na polo. You talk too much for a driver. Baka gusto mong mawalan ng trabaho ngayong gabi? Pasensya na po, sir. Ayaw ko lang po kayong mapagalitan. Sagot ni Lorenzo nang hindi tumitingin sa mata ng amo. Dumaluhong ang katahimikan sa garahe. Tinitigan ni Santi si Lorenzo ng masama, bago muling ibinaling ang tingin kay Lasa. Ngumisi ito ng nakakaloko, isang nangiting nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laro. Lumapit si Santi sa taingan ni Lasa. Mamaya, bulong niya. Ang boses ay puno ng malagkit na pangako. Hahanapin kita. Gusto kong makita kung paano ka maglinis ng kwarto ko. Tumalikod si Santi at naglakad papasok sa mansyon. Paika-ika ang lakad habang kumakaway ang kamay sa hangin. Naiwan sina Lasa at Lorenzo sa madilim na garahe. Nang mawala na ang yabag ni Santi, napaupo si Lasa sa isang lumang gulong na nakatambak sa gilid. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay nadumihan siya kahit hindi naman siya ginalaw ng lubusan. Lumapit si Lorenzo. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang kilos. Inabutan niya si Lasa ng isang malinis na panyo. Punasan mo ang leeg mo, sabi ni Lorenzo. Ang boses ay puno ng awa at galit. At umakyat ka na sa kwarto ng mga katulong. Ilock mo ang pinto. Iharang mo ang cabinet kung kailangan. Kinuha ni Lasa ang panyo. Tiningnan niya si Lorenzo. Ang mga mata niya ay nagtatanong, bakit mo ako tinutulungan? Tila nabasa ni Lorenzo ang kanyang iniisip. Tumingin ito sa malayo, sa direksyon ng bintana ni Don Rafael sa itaas. Dahil alam ko kung paano sila manira ng tao at ayaw kong mangyari sa'yo ang nangyari sa iba. Tumalikod na si Lorenzo para ayusin ang mga gamit sa sasakyan, tinatapos na ang usapan. Ngunit bago umalis si Lasa, narinig niya ang huling babala nito na sumabay sa ihip ng malamig na hangin. Mag-ingat ka, Lasa. Ang demonyo dito ay hindi lang nasa impyerno. Minsan, nakasuot sila ng mamahaling damit at amoy alak. Tumakbo si Lasa pabalik sa loob ng mansyon, bit-bit ang panyo ni Lorenzo at ang bigat ng babala nito. Sa kanyang pag-akyat sa hagdanan patungo sa masikip na kwarto ng mga katulong, narinig niya ang tawanan ni Santi mula sa kwarto nito sa dulo ng pasilyo. Isang tawang nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay isang tupa na napapaligiran ng mga lobo. Sumapit ang umaga sa mansyon ng mga Monteclaro na may dalang huwad na kapayapaan. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mamahaling kurtina, ngunit sa loob ng kusina, ang hangin ay mabigat at puno ng sikreto. Si Lasa ay abala sa pagpupunas ng mga kagamitang pilak sa isang sulok, nakatalikod ngunit ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat galaw sa paligid. Nasa gitna ng kusina si Madam Corazon. Kakaiba ang ikinikilos nito ngayong umaga. Sa halip na utusan si Yaya Luningning na maghanda ng almusal para kay Don Rafael, si Corazon mismo ang nagtimpla ng kape.
Nakita ni Lasa mula sa refleksyon o ng pinupunasang pilak na kutsara ang ginagawa ng amo. Kumuha si Corazon ng isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito galing sa lagayan ng gamot sa kabinet. Mabilis ang mga galaw nito. Naglabas ito ng 2 kapsula, kulay asul at puti. Dinurog niya ito gamit ang likod ng kutsara hanggang sa maging pinong pulbos. Saka ibinuhos sa mainit na kape ni Don Rafael. Hinalo niya ito ng mabilis. Ang tunog ng kutsarang tumatama sa porselanang tasa ay tila kampana ng babala sa pandinig ni Lasa. "Luningning," matinis na tawag ni Corazon. "Dalhin mo ito sa kwarto ni Sir Rafael. Siguraduhin mong uubusin niya ito bago siya pumunta sa garden." Ngunit abala si Luningning sa paghihiwa ng karne sa kabilang dulo. Tumingin si Corazon sa paligid at nakita si Lasa. "Hoy, ikaw!" Binalingan niya si Lasa. "Ikaw na ang magdala nito. Total, wala ka namang silbi dito sa kusina. Iakyat mo to kay Sir Rafael at siguraduhin mong iinom siya. Naiintindihan mo?" Tumango si Lasa at kinuha ang tray. Ang aroma ng kape ay matapang, sapat para takpan ang anumang pait na inihalo dito. Habang paakyat siya sa hagdan, bumigat ang kanyang dibdib. Alam na alam niya ang ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na may mali. Naalala niya ang kwento ni Diwa noong umuwi ito minsan galing Maynila. Bago ito tuluyang napilay. "Ate, binibigyan kami ni Madam ng candy kapag pagod na kami. Nawawala ang antok ko, pero pagkatapos, parang sasabog ang puso ko at hindi ako makatulog ng ilang araw." Pinihit nila sa ang siradura ng pinto ni Don Rafael. Ang kwarto ay madilim at amoy luma. Amoy ng taong matagal nang nakakulong. Nakaupo si Rafael sa kanyang wheelchair malapit sa bintana, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang kandungan. Inilapag nila sa ang tray sa maliit na mesa. Kinuha niya ang tasa at dahan-dahang inilapit sa mga labi ng matanda. Amoy na amoy ni Rafael ang kape. Sa halip na inumin ito, bigla niyang hinawi ang kamay ni Lasa. Tumapon ang kaunting mainit na likido sa sahig. "Ayoko," garalgal na bulong ni Rafael. "Ayoko na." Nagulat si Lasa. Mabilis siyang kumuha ng tissue para punasan ang natapon. Habang nakayuko siya, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kama, malapit sa gulong ng wheelchair. Isang kapsula, kulay asul at puti, katulad ng dinurog ni Corazon kanina. Marahil ay nahulog ito noong nakaraang gabi, nang pilitin ding painumin ng matanda. Aabutin sana ito ni Lasa nang biglang hawakan ni Rafael ang kanyang pulso. Ang hawak nito ay mahina, ngunit puno ng desperasyon. Napatingin sila sa mukha ng Don. Ang mga mata nito, bagaman malabo at puti na ang nangingibabaw, ay nakatitig sa kanya ng may pagkilala. "Isabel." Nanigas si Lasa. Ang pangalang iyon. Iyon ang pangalan ng kanyang namayapang ina. Ang inang namatay sa sama ng loob at sakit. Ang inang laging umiiyak sa gabi habang hawak ang isang lumang litrato na hindi ipinakita sa kanila kailanman. "Isabel, ikaw ba yan?" Ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Patawarin mo ako. Hindi ko sila napigilan. Patawad!" Bago pa man makapag-isip si Lasa, narinig niya ang tunog ng takong napapalapit sa pasilyo. Mabilis at mariin ang bawat hakbang. Si Madam Corazon. Sa taranta, mabilis na dinampot ni Lasa ang kapsula sa ilalim ng kama at ibinulsa ito. Hinila niya ang kanyang kamay mula kay Rafael at tumayo ng tuwid, yumuko at nagpanggap na nagpupunas ng mesa. Bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Corazon. Ang kanyang muka ay puno ng hinala. Tumingin siya sa tasa ng kape na halos puno pa, at pagkatapos ay kay Rafael na nanginginig at umiiyak, at huli kay Lasa na nakayuko sa gilid. "Bakit hindi pa niya naiinom yan?" Singhal ni Corazon. Lumapit ito at hinablot ang tasa.
Napakatanga mo talaga. Painumin mo siya. Sa pilitang ibinuka ni Corazon ang bibig ni Rafael at ibinuhos ang kape. Umubo at nabulunan ng matanda. Tumulo ang mainit na likido sa kanyang baba at damit. Ngunit walang awa itong itinuloy ni Corazon hanggang sa maubos ang laman ng tasa. See? Baling ni Corazon kay Lasa habang pinupunasan ang kanyang kamay sa panyo. Kailangan mo silang pilitin. Kasi kung hindi, pare-pareho tayong mamamatay sa gutom kapag bumagsak ang kumpanya dahil sa baliw na yan. Umatras sila sa ang kanyang kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa kung saan naroon ang kapsula. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak si Corazon. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Labas! Utos ni Corazon. At huwag kang papasok dito nang hindi ko alam. Lumabas sila sa ng kwarto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi gamot ang ibinibigay nila kay Rafael. Lason ito. Lason na dahan-dahang pumapatay sa isip at katawan ng matanda para manatili siyang sunod-sunuran. At ang higit na gumugulo sa isip ni Lasa, bakit kilala ni Don Rafael ang kanyang ina? Anong koneksyon ng kanyang simpleng pamilya sa mga demonyong ito? Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang bigat ng kapsula sa kanyang bulsa. Ito ang ebidensya. Ito ang susi. Pero kailangan niya ng tulong para malaman kung anong klaseng lason ito. At may isang tao lang sa bahay na ito ang maaari niyang pagkatiwalaan. Ang taong nagbigay sa kanya ng babala sa garahe. Matapos ang insidente sa kwarto ni Don Rafael, hindi na mapakali si Lasa. Ang kapsula na kanyang naitago ay tila mainit na baga sa kanyang bulsa, paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na may buhay na nakasalalay dito. Kailangan niyang malaman kung ano ito, ngunit kanino siya lalapit. Kay Lorenzo ba? Na nagpakita ng kaunting awa, ngunit nagtatrabaho pa rin para kay Corazon. O may iba pa bang nakakaalam ng katotohanan sa loob ng mansyon? Habang nagwawalis siya sa pasilyo ng servants' quarters, napansin niya ang isang pinto sa pinakadulo na laging nakasara. Ito ang kwarto ni Lola Basyang, ang matandang mayordoma na nagsilbi sa pamilya Monteclaro mula pa noong panahon ng ama ni Don Rafael. Sabi ni Yaya Luningning, bulag na raw ito at ulyanin, kaya hinahayaan na lang na mamalagi sa kwarto at maghintay ng kamatayan. Naisipan nila sana silipin ang matanda. Baka may kailangan ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Ang silid ay madilim at amoy insenso at lumang papel. Ang mga bintana ay nakasara ng mahigpit at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila sa altar ng Santo Niño. Nakaupo si Lola Basyang sa isang tumba-tumba, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang puting buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga kamay ay abala sa pagdarasal ng rosaryo. Pumasok sila sa nang walang ingay. Alam niyang hindi siya maririnig ng matanda. Sino yan? Napatalon sila sa sagulat. Ang boses ni Lola Basyang ay mahina, ngunit matalim. Tila galing sa ilalim ng lupa. Paano niya nalaman? Hindi sumagot si Lasa. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Pinipigilan ang paghinga. Huwag mo akong paglaruan, Hija, sabi ng matanda. Hindi pa rin lumilingon. Amoy ko ang takot mo at ang amoy ng lason sa bulsa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Lasa. Paano? Paano nalaman ng bulag na matandang ito ang tungkol sa kapsula? Dahan-dahang humarap si Lola Basyang. Ang kanyang mga mata ay puti na dahil sa katarata, ngunit tila nakikita nito ang kaluluwa ni Lasa. Lumapit ka, utos nito. Huwag kang matakot sa akin. Matakot ka sa babaeng nagpapanggap na reyna sa bahay na ito. Lumapit si Lasa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ng matanda at hinawakan ang kulubot nitong mga kamay. Hinaplos ni Lola Basyang ang mukha ni Lasa. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit mainit. Hindi ka pipi, di ba?
Bulong ng matanda. Naririnig ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Ang mga pipi ay tahimik pati ang puso. Pero ikaw ay sumisigaw. Napaluha si Lasa. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa impyernong ito, may nakakilala sa kanya. Tumango siya, kahit alam niyang hindi ito nakikita ng matanda. Opo, Lola. Sagot ni Lasa sa garalgal na boses. Hindi po ako pipi. Nandito po ako para singilin sila sa ginawa nila sa kapatid ko. Ngumiti ng mapait si Lola Basyang. Kapatid mo, si Diwa, ang batang puno ng pangarap na winasak nila. Nagulat si Lasa. Kilala niyo po si Diwa? Lahat ng dumadaan sa bahay na ito ay kilala ko, Hija. Lahat ng kasalanan, lahat ng lihim. At alam ko rin kung bakit ka nandito. Hindi lang para kay Diwa. Nandito ka dahil dinala ka ng tadhana para itama ang pagkakamali ng nakaraan. May kinuha si Lola Basyang sa ilalim ng kanyang unan. Isang lumang kwaderno na balot ng katad. Inabot niya ito kay Lasa. Ito ang diary ni Sir Rafael, sabi ng matanda. Matagal na niyang itinatago ito kay Corazon. Dito nakasulat ang lahat. Ang pagmamahalan nila ng iyong ina. Ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Lasa. Isabel? Ang nanay ko po. Oo, Hija. Si Isabel ang tunay na pag-ibig ni Rafael bago pa dumating si Corazon at ang kanyang kasakiman. Pinaghiwalay sila ng tadhana at ng mga kasinungalingan. Sinabi ni Corazon kay Rafael na patay na si Isabel at ang kanilang anak. Pero buhay ka. Buhay na buhay ka. Nanginginig na binuksan nila sa ang diary. Ang mga pahina ay luma na at naninilaw. Ngunit ang sulat kamay ay malinaw. Binasa niya ang isang pahina. Pebrero 14, 1975. Isabel, mahal ko, nasaan ka na? Sabi nila, wala na kayo ng ating anak. Pero nararamdaman ko sa puso ko na buhay pa kayo. Hahanapin ko kayo kahit sa dulo ng mundo. Hindi ako papayag na manalo ang kasamaan. Napahagulhol si Lasa, ang kanyang ina. Ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang siya basta anak ng isang mahirap na labandera. Siya ay anak ng lalaking ito na ngayon ay unti-unting nanghihina dahil sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Bakit? Tanong ni Lasa sa pagitan ng mga hikbi. Bakit hindi niya kami hinanap? Dahil nilinlang nila ang isip niya bago pa tuluyang bumigay ang kanyang katawan, sagot ni Lola Basyang. Ginamit nila ang mga gamot upang guluhin ang kanyang alaala para maniwala siyang siya ang may problema. Pero ikaw ang magpapaalala sa kanya ng katotohanan. Ikaw ang magbabalik ng kanyang lakas. Biglang may malakas na katok sa pinto. Lola Basyang, buksan mo to. Boses iyon ni Yaya Luningning. Nataranta si Lasa. Itinago niya agad ang diary sa loob ng kanyang damit. Umalis ka na, bulong ni Lola Basyang. Dumaan ka sa bintana. May hagdan doon papunta sa likod bahay. Huwag kang magpapahuli. Mabilis na tumalima si Lasa. Bago siya lumabas ng bintana, lumingon siya sa matanda. Babalik po ako, Lola. Pangako. Huwag kang mangako, Hija. Kumilos ka. Iligtas mo ang ama mo bago mahuli ang lahat. Nang makalabas si Lasa sa bintana at makababa sa madilim na hardin, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas at ang boses ni Luningning na nagtatanong kung sino ang kausap ng matanda. Sumandal si Lasa sa pader, habol ang hininga. Hawak niya ang diary sa kanyang dibdib. Ngayon, hindi na lang galit ang nararamdaman niya. Mayroon na siyang misyon. Ang ama niya ay buhay pa at naghihintay na mailigtas. At si Corazon ay magbabayad hindi lang para kay Diwa, kundi para sa 2 dekada ng ninakaw na buhay. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang sugal. Sa loob ng masikip na pantry ng kusina, palihim na dinudurog ni Lasa ang mga tableta ng multivitamins na binili niya sa botika
gamit ang kakaunting naipon. Ito ang kanyang ipinapalit sa asul na kapsula na sa pilitang ipinapainom ni Corazon kay Don Rafael. Bawat pulbos na inihahalo niya sa tubig o pagkain ng matanda ay isang butil ng pag-asa. Napapansin nila sa ang unti-unting pagbabago. Ang dating mapuputla at nanginginig na mga kamay ni Rafael ay nagkakaroon na ng kulay at tatag. Ang mga mata nito, na dati laging nakatingin sa kawalan, ay nagsisimula nang sumunod sa bawat galaw ni Lasa sa kwarto. Minsan, kapag inaayos nila sa ang kumot nito, nararamdaman niya ang marahang pagpisil ng matanda sa kanyang braso, isang senyales ng pasasalamat na hindi kailangan ng salita. Isang hapon, habang nagdidiligi sila sa ng mga orkidya sa lanay, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling cologne na humahalimuyak kasabay ng amoy ng alak ay pag-aari lamang ng isang tao. Ang sipag naman ng pipi ko. Bulong ni Santi malapit sa kanyang tainga. Nanigas si Lasa. Humigpit ang hawak niya sa hose ng tubig. Sinubukan niyang humakbang palayo. Ngunit mabilis na hinablot ni Santi ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Ngisi ni Santi. Ang kanyang muka ay namumula sa kalasingan kahit tirik pa ang araw. Kinakausap pa kita. Bastos ka ha? Hinila siya ni Santi papalapit. Pilit na nagpupumiglas si Lasa. Ang tubig mula sa hose ay bumubuhos na sa kanilang mga paa. Binabasa ang mamahaling sapatos ni Santi. Bitawan mo ako. Gusto sanang isigaw ni Lasa, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang impit na ungol. Ayaw mo ba sakin? Tumawa si Santi ng nakakaloko. Lahat ng katulong dito, ako ang pangarap. Ikaw lang ang maarte. Siguro kailangan kitang turuan ng leksyon. Akmang hahalikan siya ni Santi nang biglang may humablot sa kwelyo ng binata at ibinalibag ito palayo. Bumagsak si Santi sa basang damuhan. Gulat na gulat ito. Sa kanyang harapan, nakatayo si Lorenzo. Humihingal at nakakuyom ang mga kamao. Ang mata ng driver ay nagliliyab sa galit na matagal nang kinikimkim. Huwag na huwag niyo siyang babastusin, madiing sabi ni Lorenzo. Ang boses niya ay mababa, pero yumanig sa buong hardin. Tumayo si Santi. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at puot. Ikaw na naman? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ako? Driver ka lang. Susugurin sana ni Santi si Lorenzo nang biglang bumukas ang sliding door ng lanay. Ano ang kaguluhan nito? Lumabas si Madam Corazon. Suot ang kanyang sunglasses at silk robe. Tiningnan niya ang basang sahig, ang gusot na damit ng kanyang anak, at si Lorenzo na nakahanda ng lumaban. Mami! Sumbong agad ni Santi na parang bata. Sinaktan ako ng driver na yan. Tingnan mo, tinulak niya ako. Tinanggal ni Corazon ang kanyang salamin. Ang tingin niya kay Lorenzo ay nakakamatay. Totoo ba to, Lorenzo? How dare you touch my son? Binabasos niya po sila sa madam. Katwiran ni Lorenzo, hindi nagpapatinag. Ipinagtanggol ko lang po ang babae. I don't care, sigaw ni Corazon. Anak ko siya. Ikaw, alipin ka lang dito. You are fired. Get out of my house now. At siguraduhin mong wala kang makukuhang trabaho sa buong Maynila. Napayuko si Lasa. Ito ang kinakatakutan niya. Mawawalan siya ng kakampi. Tumingin siya kay Lorenzo nang may paghingingi ng tawad. Pero nginitian lang siya nito ng mapait. Handa nang tanggapin ang kapalaran. Hindi siya aalis. Ang boses ay mahina, garalgal, ngunit malinaw. Natigilan ng lahat. Dahan-dahang lumingon si Corazon sa direksyon ng pinto. Doon, nakasakay sa wheelchair, ay si Don Rafael. Ngunit iba ang aura nito ngayon. Nakataas ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Rafael? Nauutal na sabi ni Corazon. Anong sinabi mo? Pinilit ni Don Rafael na igalaw ang kanyang mga daliri sa armrest ng upuan.
Sabi ko, hindi aalis si Lorenzo. Kailangan ko siya. Namutla si Corazon. Ilang buwan na niyang hindi naririnig na magsalita nang tuwid ang asawa. Ang inaakala niyang gulay na ay biglang nagkaroon ng tinik. Pero sinaktan niya si Santi. Nakita ko ang lahat, putol ni Rafael. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Santi na ngayon ay nanginginig sa takot sa ilalim ng tingin ng ama. Umalis ka sa harapan ko, Santiago, bago ko makalimutan na anak kita. Walang nagawa si Corazon kundi ang sumunod. Alam niya ang batas ng Board of Directors. Hanggat buhay si Rafael, siya pa rin ang may huling salita. Hinila niya si Santi papasok, ngunit bago siya umalis, nagtapon siya ng isang makahulugang tingin kay Lasa at Lorenzo. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Nang mawala na ang mga amo, naiwan si Lasa at Lorenzo sa hardin. Napansin ni Lasa na dumudugo ang kamao ni Lorenzo. Marahil ay tumama ito sa matigas na butones ng damit ni Santi kanina. Mabilis na kumuha si Lasa ng panyo at lumapit sa binata. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Dahan-dahang pinunasan ni Lasa ang dugo sa kamay ni Lorenzo. Ang kanyang paghawak ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang kamay na iyon ay gawa sa porselana. Tinitigan siya ni Lorenzo. Ayos lang ako, bulong nito. Kahit paulit-ulit, gagawin ko yon. Hindi ako papayag na saktan kanila. Nag-angat ng tingin si Lasa. Sa lapit ng kanilang mga mukha, nararamdaman niya ang init ng hininga ni Lorenzo. Sa mga matang iyon, nakita niya hindi lang ang tapang, kundi ang isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may halaga siya. Bumuntong hininga si Lorenzo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Lasa na nakahawak sa kanyang sugat. Salamat, Lasa. Sa kabilang banda, sa loob ng master's bedroom, nanginginig ang mga kamay ni Corazon habang hawak ang botelya ng gamot. Imposible, bulong niya sa sarili habang naglalakad ng pabalik-balik. Paano siya nakapagsalita? Paano siya lumakas? Araw-araw ko siyang pinapainom. Tiningnan niya ang laman ng botelya. Ang mga kapsula ay naroon pa rin. Pero hindi siya tanga. Alam niya ang epekto ng lason. Dapat ay tulog na ang diwa ni Rafael ngayon. May mali. May nagmamanipula. Humarap si Corazon sa salamin. Ang kanyang muka ay anyong demonyo na sa galit. Kung hindi na tumatalab ang gamot, sabi niya habang dahan-dahang dinudurog ang kapsula sa kanyang palad hanggang sa maging pulbos. Pwes, kailangan ko nang tapusin ito ng minsanan. Bukas, wala nang magigising na Don Rafael. Ang hapunan sa gabing iyon, sa mansyon ng mga Monteclaro, ay hindi pangkaraniwan. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Inihaw na lechon, malalaking hipon, at iba't ibang klaseng steak. Ngunit ang kapaligiran ay kasing bigat ng tingga. Nakaupo sa kabisera si Don Rafael, suot ang paborito niyang barong na matagal nang hindi nagagamit. Bagaman mahina pa rin, kitang-kita sa kanyang tindig ang unti-unting pagbabalik ng lakas. Sa kanyang kanan ay si Madam Corazon na nakangiti ng matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa bawat subo ng asawa. Sa kaliwa naman ay si Santi, na namamaga pa rin ang panga mula sa suntok ni Lorenzo, tahimik na kumakain habang masama ang tingin sa kanyang ina. Nakatayo sila sa gilid, hawak ang pitsel ng tubig, habang si Yaya Luningning ay nasa kabilang dulo, nagmamasid na parang agila. Ramdam nila sa ang tensyon. Alam niyang may binabalak si Corazon. Ang biglaang pagpapaparty nito para lang sa paggaling daw ni Rafael ay kahina-hinala. Mahal, malambing na sabi ni Corazon habang nilalagyan ng wine ang baso ni Rafael. Uminom ka naman, para sa celebration natin. Matagal na tayong hindi nagsasalo ng ganito. Tinitigan ni Rafael ang baso. Ang laman nito ay kulay dugo. Alam ni Lasa at alam din ni Rafael na hindi lang wine ang laman niyon. Busog na ako. Matigas na tanggi ni Rafael. At masakit ang ulo ko
Gusto ko nang magpahinga. Humigpit ang hawak ni Corazon sa bote ng wine. Pero Rafael, espesyal to. Vintage to. Galing pa sa winery natin sa Napa Valley. Sige na, kahit isang lagok lang. Pilit na inilapit ni Corazon ang baso sa bibig ni Rafael. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balikat ng asawa. Nakita nila sa ang takot sa mata ng Don. Ito na yon. Ito na ang katapusan. Kung iinumin ni Rafael ang wine na yon, baka hindi na siya magising bukas. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Naglakad sila sa palapit sa mesa para kunwari ay magsasali ng tubig. Nang nasa tapat na siya ni Corazon, sadyang tinapilok niya ang kanyang sarili. Bumangga siya sa braso ni Corazon ng malakas. Ah! Tumapon ang red wine sa puting dress ni Corazon. Nabitawan nito ang baso at nabasag ito sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo sa maputing tiles. Tanga! Sigaw ni Corazon. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal ng damit na to. Sa galit, sinampal ni Corazon si Lasa ng pagkalakas-lakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Napahawak si Lasa sa kanyang pisngi, naramdaman ng init at hapdi. Umalis ka sa harapan ko, bulyaw ni Corazon. Layuan mo kami. Bobo, walang silbi. Akmang susugurin pa sana siya ni Corazon para saktan, ngunit biglang may humarang. Tama na po, madam. Si Lorenzo. Pumasok ito mula sa kusina. Suot pa rin ang kanyang uniforme. Hinarang niya ang kanyang katawan sa pagitan ni Corazon at Lasa. Huwag niyo na po siyang saktan. Pakiusap ni Lorenzo. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Akin na po ang kasalanan. Ako po ang nag-utos sa kanya na magmadali. Natigilan si Corazon. Tumingin siya kay Lorenzo. Pagkatapos ay kay Santi na nakangisi sa gilid at huli kay Rafael na nakamasid ng tahimik ngunit matalim. Aha! Ngisi ni Corazon ng mapait. Ang tapang mo na talaga, Lorenzo. Pati katulong pinagtatanggol mo. Ano ba kayo? Magkasabwat? Hindi sumagot si Lorenzo. Yumuko lang ito. Sige! Sabi ni Corazon. Ang boses ay biglang naging malamig. Gusto mong akuin ang kasalanan? Pwes, bayaran mo. You're fired. Get out of my house, now. Nagulat si Lasa. Napatingin siya kay Lorenzo. Ito na ang pangalawang beses na muntik na itong mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Pero ngayon, mukhang seryoso na si Corazon. Pero madam, wala nang pero-pero. Sigaw ni Corazon. Pack your bags. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito bukas ng umaga. At ikaw, baling niya kay Lasa, magpasalamat ka at pipi ka. Kung nakapagsasalita ka lang, kanina pa kita pinalayas kasama ng boylet mo. Tumalikod si Corazon at umakyat sa taas. Iniwan ang magulo at basag na hapunan. Sumunod naman si Santi na binunggo pa ang balikat ni Lorenzo habang dumadaan at bumulong ng, "Buti nga sa'yo." Naiwan sina Lasa, Lorenzo at Don Rafael sa dining area. Lumapit si Lorenzo kay Lasa. "Ayos ka lang ba?" tanong nito. Tinitingnan ang namumulang pisngi ng dalaga. Tumango si Lasa, pero ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang braso ni Lorenzo at umiling-iling. "Huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan." Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Lasa. Mahigpit, mainit. "Kailangan kong umalis, Lasa. Wala na akong magagawa dito. Mas mapapahamak ka lang kung mananatili ako." Lorenzo, napalingon silang dalawa. Si Don Rafael, nakatingin ito sa kanila ng may lungkot. "Umalis ka na, hiho," sabi ng matanda. "Pero huwag kang lalayo. Kailangan ka namin sa labas. May ipapagawa ako sa'yo." May inabot na maliit na papel si Rafael kay Lorenzo. Pasimpleng kinuha ito ng binata at ibinulsa. "Mag-iingat kayo." Huling bilin ni Lorenzo kay Lasa. "Babalik ako. Pangako." Tinalikuran na sila ni Lorenzo at naglakad palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang kakaunting gamit.
Pinanood siya ni Lasa hanggang sa mawala siya sa dilim ng gabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lasa. Ang bigat ng dibdib niya ay hindi dahil sa sampal ni Corazon, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang tagapagtanggol. Wala na si Lorenzo. Siya na lang at si Don Rafael ang natitira sa loob ng impyernong ito. At alam niyang hindi titigil si Corazon. Ang basag na baso ng wine ay simula pa lang. Ang tunay na lason ay paparating pa. Biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto, mahina. 3 beses. Napabangon si Lasa. Kinuha niya ang walis tambo sa gilid bilang sandata. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Lasa? Boses yun ni Santi. Buksan mo to. Alam kong gising ka pa. Wala na ang bodyguard mo. Tayo na lang dalawa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Lasa. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalak ito, pero naririnig niya ang pagkaluskos ng susi sa labas. May duplicate key si Santi. Mabilis na itinulak ni Lasa ang mabigat na aparador sa tapat ng pinto. Ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa sahig ay sumabay sa malakas na kalabog ng katawan ni Santi na bumabangga sa pinto. Buksan mo to, sabi eh. Sigaw ni Santi. Lasing na naman. Akin ka na ngayon. Napaupo si Lasa sa sahig, nakasandal sa aparador, nanginginig at umiiyak ng walang boses. Ang gabing ito ay magiging mahaba. At sa labas ng gate, sa ilalim ng malamig na buwan, isang lalaki ang nakatayo at naghihintay, hawak ang isang papel na naglalaman ng susi sa kalayaan nilang lahat. Ang bawat kalabog sa pinto ay parang kulog na yumanig sa dibdib ni Lasa. Nakalakman ang pinto, alam niyang hindi magtatagal ang manipis na kahoy laban sa lakas ni Santi. Rinig na rinig niya ang mabibigat na paghinga nito sa labas, ang halakhak na puno ng masamang balak. Sige lang, magtago ka. Sigaw ni Santi, ang boses ay garalgal sa kalasingan. Mas masarap kapag naghahabulan. Napaatras si Lasa hanggang sa mapasandal siya sa pader sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong pwedeng ipanlaban. Walang matatalim na bagay sa kwarto ng katulungo. Tanging ang walis tambo na hawak niya ang kanyang sandata. Biglang tumigil ang mga kalabog, katahimikan. Mas nakakatakot ito kaysa sa ingay. Bumukas ang bintana sa kanyang likuran. Napasinghap si Lasa at akmang hahampasin ang sinumang papasok. Ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na mukha. Si Lorenzo. Nakahawak ito sa rehas ng bintana, nakasabit mula sa bubungan. Basang-basa ito ng pawis at ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lasa, bulong nito. Bilis, sumama ka sa akin. Hindi makapaniwala si Lasa. Akala niya ay umalis na ito. Lorenzo? Mangyak-ngiyak na sabi ni Lasa. Paano? Huwag ka nang magtanong. Dadaan tayo sa bubong. Doon tayo bababa sa likod bahay. Si Don Rafael, naghihintay siya sa atin sa library. Tinulungan ni Lorenzo si Lasa na makaakyat sa bintana. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Tila natatakot na bitawan siya. Nang makatapak sila, sa madulas na yero ng bubong, narinig nila ang malakas na crack mula sa kwarto ni Lasa. Nabasag na ni Santi ang pinto. Nasaan ka? Sigaw ni Santi mula sa loob. Papatayin kita. Takbo! Utos ni Lorenzo. Nagmamadali silang tumawid sa bubungan. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga mukha. Madulas ang yero at ilang beses na muntik ng madulas si Lasa. Ngunit laging naroon ang kamay ni Lorenzo para saluhin siya. Nakarating sila sa isang bukas na bintana ng library. Ito ang kwarto kung saan madalas nagkukulong si Don Rafael. Pumasok sila ng dahan-dahan. Sa loob, nakaupo si Don Rafael sa kanyang wheelchair. Nakaharap sa isang malaking painting ng kanyang yumaong asawa. Sa kanyang kandungan ay may isang lumang rifle. Sir, tawag ni Lorenzo. Nandito na po kami. Lumingon si Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso. Walang bahid ng takot. Mabuti, sabi ng matanda. Lasa anak, patawarin mo ako.
kung nadamay ka sa gulong ito. Lumapit si Lasa at lumuhod sa harap ng ama. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala po kayong kasalanan, Don Rafael. Ginagawa ko po ito para sa inyo at sa nanay ko. Tumango si Rafael, pinipigilan ang luha. Ngayon na ang oras para tapusin ang kasamaang ito. Lorenzo, nakuha mo ba ang kailangan natin? Tumango si Lorenzo at inilabas ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Opo, sir. Nakuha ko po sa safe ni Madam Corazon habang tulog siya kanina. Lahat ng ebidensya ng money laundering at pagpapapatay, nandito na. Magaling, sabi ni Rafael. Ngayon, kailangan na nating umalis. Tumawag na ako ng pulis. Papunta na sila. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, biglang bumukas ang pinto ng library. Nakatayo doon si Madam Corazon. Hawak ang isang baril. Sa likod niya ay si Santi na may hawak na baseball bat at duguan ng noo dahil sa pagbasag ng pinto kanina. Saan kayo pupunta? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay malamig at nakakakilabot. Iiwan niyo ako matapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Corazon, matigas na sabi ni Rafael. Tapos na ang palabas mo. Alam na ng lahat ang baho mo. Tumawa si Corazon ng malakas, isang tawang parang nababaliw. Baho? Ako ang nagpabango sa pangalang Monteclaro. Kung hindi dahil sa akin, lugmok na kayo sa hirap. At ikaw? Turo niya kay Lasa. Ikaw na hampas lupa ka. Ikaw ang sumira sa lahat. Dapat pala pinatay na kita noon pa. Itinutok ni Corazon ang baril kay Lasa. Huwag! Sigaw ni Lorenzo at mabilis na humarang sa harap ni Lasa. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napapikit sila sa hinihintay ang sakit. Ngunit wala siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Nakatayo pa rin si Lorenzo sa harap niya, pero may dugo na umaagos mula sa kanyang balikat. Natamaan siya. Lorenzo? Sigaw ni Lasa. Nakalimutan na ang pagpapanggap. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng takot. Natigilan si Corazon at Santi. Nagsasalita ka? Gulat na tanong ni Santi. Bago pa man makaputok ulit si Corazon, inangat ni Don Rafael ang kanyang rifle at ipinutok ito sa kisame. Ang lakas ng tunog ay nagpayanig sa chandelier na bumagsak sa pagitan nila at Nina Corazon, humaharang sa daan. Takbo! Sigaw ni Rafael. Daan kayo sa likod. Hindi po namin kayo iiwan. Umiiyak na sabi ni Lasa habang inaalalayan si Lorenzo. Umalis na kayo. Utos ni Rafael. Ako ang bahala dito. Iligtas mo ang sarili mo, anak. Iligtas mo ang ebidensya. Hinila ni Lorenzo sila sa palabas ng library gamit ang natitira niyang lakas. Tumakbo sila sa madilim na pasilyo habang naririnig nila ang sigawan at putukan sa likod. Nakarating sila sa garahe at sumakay sa lumang pickup truck na ginagamit para sa mga delivery. Mabilis na pinaandar ni Lorenzo ang makina at pinasibad ito palabas ng gate, binabangga ang guardhouse. Sa side mirror, nakita nila sa ang mansyon na papalayo. Ang kanyang tahanan ng impyerno sa loob ng ilang buwan at sa bintana ng library, nakita niya ang anino ng kanyang ama na nakatayo pa rin, lumalaban para sa kanila. Babalik tayo, pangako ni Lasa habang pinipigilan ang pagdurugo ng sugat ni Lorenzo gamit ang kanyang damit. Babalik tayo at sisingilin natin sila hanggang sa huling sentimo. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay niya at ngumiti ng mahina. Kahit namumutla na, basta kasama kita, kahit saan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Hinuhugasan ang dugo sa kanilang mga katawan, pero hindi ang puot sa kanilang mga puso. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Huwag kang pipikit, Lorenzo. Parang awa mo na. Manatili kang gising. Huwag mo akong iiwan. Ang boses ni Lasa ay basag at nanginginig, halos malunod sa ingay ng malakas na ulan na humahampas sa bubong ng pickup truck. Nakasandal ang ulo ni Lorenzo sa kanyang balikat
Ang mukha nito ay kasing puti ng papel at ang kanyang hininga ay mababaw na lamang. Ang dugo mula sa balikat nito ay patuloy na bumabakas sa uniforme ni Lasa, isang mainit at malagkit na paalala ng sakripisyong ginawa ng lalaki para sa kanya. Ang bawat pagtibok ng puso ni Lasa ay puno ng takot. Tila ba sa bawat segundong lumilipas ay unti-unti ring nauubos ang buhay ng taong nagligtas sa kanya. Narating nila ang isang maliit at abandonadong apartment sa dulo ng isang madilim na eskinita, ang lihim na kuta na inihanda ni Lorenzo para sa ganitong pagkakataon. Binuhat nila sa ang lalaki ng may pambihirang lakas na nagmumula sa desperasyon. Nang mailapag niya ito sa isang lumang sofa, agad siyang kumuha ng tela at tubig para linisin ang sugat. Sa loob ng madilim na silid, na tanging liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng anino, naging saksi ang mga pader sa isang tagpong puno ng hapdi at pagmamahal. Dahan-dahang hinubad nila sa ang punit-punit na polo ni Lorenzo. Ang bawat pagdampi ng basang tela sa sugat ay nagpapangiwi sa lalaki, ngunit nananatili itong tahimik. Lasa, mahinang tawag ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat at nakatingin sa dalaga. Ang flash drive? Safe ba? Huwag mo na munang isipin ang ebidensya. Umiiyak na sagot ni Lasa habang pinipigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang isang malinis na tuwalya. Isipin mo muna ang sarili mo. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinalo ang bala para sa akin? Hindi mo kailangang ibuwis ang buhay mo para sa isang katulong na katulad ko. Ngumiti ng bahagya si Lorenzo. Isang ngiting puno ng pagod, ngunit may kasamang katapatan. Dahil ikaw lang ang tanging bagay na totoo sa buhay ko, Lasa. Ang mansyong yon ay puno ng kasinungalingan at dumi. Pero ikaw ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ang mabuhay ng marangal. Hindi kita pwedeng hayaang mawala. Napatigil si Lasa sa kanyang ginagawa. Sa gitna ng panganib, naramdaman niya ang isang matinding tibok ng puso na hindi galing sa takot. Hinaplos niya ang pawisang noo ni Lorenzo at sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay naging kumpisal ng kanilang mga damdaming matagal nang itinatago. Nang masiguro ni Lasa na hindi na mapanganib ang sugat ni Lorenzo, kinuha niya ang flash drive at isinaksak ito sa isang lumang laptop na naroon. Ang bawat file na bumubukas sa screen ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong ilegal ni Madam Corazon. Ngunit may isang folder na kumuha ng atensyon ni Lasa, ang folder na may pamagat na Proyekto Diwa. Nang buksan niya ang folder, muntik na siyang mapatili sa galit. Naroon ang mga litrato ng kanyang kapatid na si Diwa, kasama ang iba pang mga babaeng naging biktima ng pamilya Monteclaro. May mga dokumento rin doon na nagpapatunay na ang mansyon ay ginagamit na lunsaran ng isang malawakang sindikato at si Madam Corazon ang utak ng lahat. Ang mas masakit, nakita nila sa ang isang liham na nilagdaan ni Corazon na nag-uutos na itapon si Diwa sa kalsada matapos itong mapilay sa isang aksidente sa loob ng bahay. Hayop ka, Corazon? Bulong ni Lasa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa palad. Hindi lang pala buhay ni Diwa ang winasak mo, marami pa kaming magsisisingil sa'yo. Humarap siya kay Lorenzo na ngayon ay bahagya ng nakakabangon. Kailangan nating kumilos, hindi sapat ang pulis lang. Alam nating hawak ni Corazon ang ilang matataas na opisyal. Kailangan nating ilabas ito sa paraang hindi nila mabubura. Ang anibersaryo, mungkahi ni Lorenzo. Bukas na ang ika-25 taon ng kumpanya. Naroon ang lahat ng malalaking tao, ang media at ang mga investor. Iyon ang pinakamalaking entablado ni Corazon. Iyon din ang magiging libingan ng kanyang dangal. Nagkatinginan ang dalawa. Isang kasunduan ang nabuo sa dilim. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa katotohanan. Pero si Don Rafael, pag-aalala ni Lasa, naiwan siya doon. Paano kung saktan siya ni Corazon dahil sa pagtulong sa atin? Matapang ang iyong ama, Lasa.
Pag-alo ni Lorenzo, sinabi niya sa akin na handa siyang mamatay para lang mabigyan ka ng pagkakataong makaganti. Pero pangako, hindi natin siya pababayaan. Habang naghahanda sila para sa susunod na araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha nila sa ang kamay ni Lorenzo at inilapit sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang init nito, ang patunay na sa kabila ng lahat ng dugo at luha, mayroon siyang kakampi. Lorenzo, kapag natapos na ang lahat ng ito, gusto kong bumalik tayo sa Iloilo. Bulong ni Lasa. Gusto kong makita mo ang dagat doon. Ang dagat na walang dalang hapdi, kundi kapayapaan lang. Sasamahan kita, sagot ni Lorenzo. Kahit saan ka pumunta, Lasa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa apartment. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng ulan at ang marahang paghinto ng isang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang eskinita. Isang malakas na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa bintana. Tila ba may mga matang naghahanap sa kanila sa gitna ng kadiliman. Napahawak sila sa kanyang dibdib. Nahanap na ba sila ng mga tauhan ni Corazon? O baka naman ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala nila? Nanatili silang hindi gumagalaw, pinipigilan ng paghinga habang naririnig ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating na sa anyo ng isang marangyang pagtitipon. Ang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay puno ng mga nagniningning na bituin ng lipunan, mga politiko, mga negosyante, at mga kilalang tao na lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamahal na mga damit at pinakamagandang mga maskara ng pagpapanggap. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang dambuhalang screen na nagpapakita ng logo ng Monteclaro Group, ang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga luhang hindi nakikita. Sa backstage, nakatayo sila sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na siya ang katulong na may dungis sa muka at gusot na uniforme. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na tila yakap ang kanyang determinasyon. Sa kanyang tabi, si Lorenzo ay nakasuot ng barong, bagaman bahagyang bakas ang hirap sa kanyang pagkilos dahil sa sugat sa balikat, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katapangan. Handa ka na ba? Bulong ni Lorenzo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa malamig na kamay ni Lasa. Tumango si Lasa. Sa sandaling iyon, hindi siya nakakaramdam ng takot. Ang imahe ni Diwa na nakaratay sa banig at ang mukha ng kanyang amang si Rafael na unti-unting pinapatay ng lason ang naging balutin niya. Ngayong gabi, Lorenzo, matatapos na ang kanilang kasinungalingan. Sa main hall, nagsimula ang palakpakan ng umakyat sa entablado si Madame Corazon. Napakaganda niya sa kanyang puting gown, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang ng ngiti ay perpekto, walang bakas ng gulo o takot. Sa kanyang tabi ay si Santi, na nakasuot ng tuxedo at mayabang na nakatingin sa mga panauhin. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Corazon, ang kanyang boses ay malambing at puno ng awtoridad sa microphone. 25 taon na ang nakalipas. Mula nang itatag namin ang kumpanyang ito, ang aming adhikain ay hindi lamang kumita, kundi ang tumulong sa ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan. Dahil sa Monteclaro Group, naniniwala kami na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat sa isang marangal na buhay. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ngunit sa kalagitnaan ng hiyawan, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging natirang liwanag ay ang nagmumula sa malaking screen sa likod ni Corazon. Nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin. Naguluhan si Corazon at tumingin sa mga tauhan sa gilid. Anong nangyayari? Ayusin niyo ito. Asik niya ng pabulong. Ngunit sa halip na bumalik ang ilaw,
Isang video ang nagsimulang tumakbo sa screen. Hindi ito ang promotional video ng kumpanya. Ito ay isang madilim at malabong kuha mula sa isang security camera. Sa video, malinaw na makikita si Corazon na sinasampal ang isang umiiyak na babae, si Diwa. Maririnig ang kanyang boses na puno ng pagkasuklam, sinasabing ang mga katulong ay mga basura lamang na pwedeng palitan anumang oras. Sumunod ang mga dokumento mula sa flash drive, mga transaksyon sa bangko, mga pirma ni Corazon sa mga ilegal na kontrata, at ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ang listahan ng mga babaeng naging biktima ng Project Diwa. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabibilis na paghinga ng mga tao at ang tunog ng sariling boses ni Corazon mula sa video na nag-uutos na patayin ang sinumang magsasalita. Kasinungalingan iyan. Isara ninyo ang screen na yan. Sinisiraan ninyo ako. Ang sigaw ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, basag at puno ng takot. Ang kanyang mukha na kanina lang ay mukhang anghel ay ngayon ay parang isang demonyong naghahanap ng matatakasan. Ngunit walang sino man sa mga technician ang sumunod sa kanya. Ang lahat ng mga mata ng mga panauhin ay nakatitig sa screen sa bawat katotohanang unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliwanag na spotlight ang bumukas at tumama sa bukana ng entablado. Doon, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng itim na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Napasinghap ang mga tao. Marami sa mga naroroon ang nakakakilala sa kanya bilang ang piping katulong sa mga balita tungkol sa mansyon ng mga Monteclaro. Ngunit ngayon, ang babaeng nasa harap nila ay hindi na mukhang api. Naglakad sila sa palapit kay Corazon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Kinuha niya ang microphone mula sa nanginginig na kamay ng isang MC. Hindi yan kasinungalingan, Madam Corazon. Wika ni Lasa. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at punong-puno ng emosyong matagal na niyang kinimkim. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang piping katulong ay nagsasalita na. Ako si Talasa, ang kapatid ni Diwa. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Corazon. Nandito ako para bawiin ang dangal na ninakaw mo hindi lang sa kapatid ko, kundi sa lahat ng mga babaeng ginawa mong kasangkapan para sa iyong kasakiman. Ang bawat sugat sa katawan ni Diwa, ang bawat luhang pumatak sa sahig ng iyong mansyon, ay may katumbas na paniningil ngayong gabi. Sino ang maniniwala sa iyo? Pangungutya ni Corazon. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagkamakataas. Isang hamak na katulong, isang impostora, wala kang ebidensya na tatayo sa korte. Mayroon, Corazon. Isang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng entablado. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak ni Lorenzo palabas mula sa mga kortina. Nakaupo doon, si Don Rafael Monteclaro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Hindi siya tulala. Nang marating nila ang gitna, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpayanig sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Don Rafael mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti na inaakala ng lahat na lumpo na ay matatag na tumayo sa sahig. Rafael, bulong ni Corazon, ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Paano ka nakakalakad? Dahil sa babaeng tinawag mong hampas lupa, Corazon. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkadismaya. Habang nilalason mo ang katawan ko, siya ang nagbigay sa akin ng lunas. Habang ninanakawan mo ang kumpanyang ito, siya ang nag-iingat ng katotohanan. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Alam ko kung paano mo pinatay ang alaala ng babaeng minahal ko at kung paano mo minaltrato ang sarili kong dugo. Lumingon si Rafael sa mga panauhin at sa mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat eksena. Ang lahat ng nakita ninyo sa screen ay totoo.
At ako bilang tunay na may-ari ng Monte Claro Group ay formal na nagsasampa ng reklamo laban sa aking asawa at sa aking anak para sa tangkang pagpatay at malawakang korupsyon. Mami, gawin mo ang paraan. Ayaw kong makulong, sigaw ni Santi, na ngayon ay tila isang batang nawawala. Sinusubukang lumapit kay Corazon, ngunit hinarangan siya ni Lorenzo. Tapos na ang paghahari ninyo, Santi. Madiing sabi ni Lorenzo. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na pinamumunuan ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila huling martsa para kay Corazon. Sa gitna ng kahihiyan, sinubukan ni Corazon na sumugod kay Lasa ang kanyang mga kuko ay nakahanda ng manakit. Sinisira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga awtoridad. Piniringgutan ang kanyang mga kamay sa likod, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang pagbagsak. Ang reyna ng Monte Claro ay dinadala na ngayon palabas, hindi sa pulang kapet, kundi sa 100 patungo sa bilangguan. Naiwan sila sa gitna ng entablado. Nararamdaman niya ang init ng mga ilaw, ang bulungan ng mga tao, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na paghinga ng kanyang puso. Tumingin siya kay Lorenzo na nakatayo malapit sa kanya at kay Rafael na dahan-dahang lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Nagawa natin, anak, bulong ni Rafael. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nakita ni Lasa sa dulo ng bulwagan ang isang anino na mabilis na lumabas, si Santi. Sa gitna ng gulo, nakatakas ang anak ni Corazon. Ang tagumpay ay may kasama pa ring panganib. Habang ang buong mundo ay nagdiriwang sa pagbagsak ni Corazon, alam ni Lasa na ang huling laban ay hindi pa tapos. Isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas. Ngunit sa loob ng puso ni Lasa, may isang tanong na nananatiling nakabitin. Nasaan si Santi? At ano ang gagawin niya sa kanyang huling paghihiganti? Ang bawat kislap ng flash ng kamera sa loob ng bulwagan ay tila isang sampal sa mukha ni Corazon. Ang babaeng dati ay tinitingala bilang reyna ng lipunan ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang marangyang gown ay gusot-gusot at ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa malamig na bakal ng posas. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga kaibigang dati ay humahalik sa kanyang mga yapak. Ngayon, lahat sila ay nakatingin ng may pagkadiri at pangungutya. Hindi pa tayo tapos, Rafael. Isusumpa mo ang araw na ito. Sigaw ni Corazon habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Isang huling pagtatangka na panatilihin ang kanyang huwad na katapangan. Ngunit hindi siya nilingon ni Don Rafael. Ang matanda ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Lasa. Tila doon kumukuha ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pintuan kung saan dinala rin ang kanyang anak na si Santi. Nahuli si Santi sa basement ng hotel habang sinusubukang tumakas gamit ang isang nakaw na sasakyan. Ang pagmamakaawa nito para sa tawad ay hindi pinakinggan ng mga awtoridad. Habang nagaganap ang kaguluhan sa hotel, sa mansyon ng mga Monte Claro, isa pang eksena ng paghuhukom ang nangyayari. Si Yaya Luningning, na nakasaksi sa balita sa telebisyon, ay mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sinubukan niyang itago sa loob ng kanyang bag ang mga alahas na ninakaw niya mula sa kwarto ni Corazon sa gitna ng gulo. Saan ka pupunta, Luningning? Napatigil ang mayordoma nang makita ang grupo ng mga katulong o na dati ay inaapi niya. Sila ay nakaharang sa pinto ng kanyang kwarto. Ang kanilang mga muka ay hindi na bakas ng takot, kundi ng pagkakaisa. Umalis kayo sa daan, sigaw ni Luningning. Sinusubukang manakot gaya ng dati. Ako pa rin ang mayordoma dito. Wala ka ng kapangyarihan dito,
Luningning, wika ng isa sa mga batang katulong. Ang mga katulad mong mapang-api ay wala ng lugar sa bahay na ito. Ang lahat ng kinuha mo, ibabalik mo. Sa huli, walang nagawa si Luningning kundi ang umiyak ng malakas habang ang mga pulis na dumating sa mansyon ay kinukuha ang kanyang bag na puno ng ebidensya ng pagnanakaw. Ang kanyang paghahari sa kusina ay nagwakas sa isang madilim na selda. Bumalik ang katahimikan sa malaking bulwagan ng hotel nang mailabas na ang lahat ng mga may sala. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsisialisan, dala ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng mga Monteclaro. Naiwan sina Lasa, Lorenzo at Rafael. Sa gitna ng entablado, ramdam ni Lasa ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagpapanggap sa loob ng maraming buwan ay biglang bumuhos bilang isang matinding pagkapagod. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman nila sa ang isang pares ng matitigas at mainit na mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng katapatan at ang tibok ng puso ni Lorenzo ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng kapayapaan na kailangan niya. Tapos na, Lasa, bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tapos na ang paghihirap niyo ni Diwa. Maari na tayong huminga ng maluwag. Gumuho ang huling pader ng katatagan ni Lasa. Humagulgol siya sa dibdib ni Lorenzo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang kanyang boses, ang boses na matagal niyang itinago, ay lumabas sa anyo ng mga hikbi na nagsasabing, "Salamat, salamat sa pananatili sa tabi ko." Dahan-dahang lumapit si Don Rafael sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kanyang anak at sa lalaking nagligtas dito. "Patawarin mo ako, anak. Maraming taon ang nawala sa atin dahil sa aking kahinaan. Pero pangako, ang natitirang mga araw ko ay iiaalay ko para mabuo muli ang pamilyang ito." Tumango si Lasa sa kanyang ama. Ang salitang papa ay nananatili pa ring bago sa kanyang dila, ngunit alam niyang sa takdang panahon, matututunan din niyang bigkasin ito ng walang kasamang hapdi. Sa labas ng hotel, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay unti-unti nang humihina sa kalayuan. Ang ulan na kanina ay bumubuhos ng malakas ay tumigil na, iniiwan ng kalsada na basa ngunit malinis. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga pangako ng isang bagong umaga. Nakalabas na sila sa impyerno. Ang bawat hakbang nila palabas ng hotel ay tila isang bagong simula. Bagaman pagod ang kanilang mga katawan at may mga sugat pa ang kanilang mga puso, alam nila na ang hustisya ay nakamit na. Ang gabi ng mga maskara ay tapos na. At ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay sa wakas ay nagpalaya sa kanila. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay tila may dalang kakaibang liwanag. Isang uri ng liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nakakapagbigay ng init sa pusong matagal nang nanirahan sa dilim. Sa loob ng malawak na opisina ni Don Rafael sa mansyon, nanatiling tahimik ang paligid. Wala na ang mabigat na presensya ni Corazon. Wala na ang nakakairitang halakhak ni Santi. At wala na rin ang mapang-aping titig ng mga taong dati ay naghari-harian dito. Nakatayo sila sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin na tila mas masigla ngayong umaga. Suot niya ang kanyang sariling damit, isang simpleng blusa at pantalon, at wala na ang uniforme ng katulong na nagsilbing baluti niya sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang mukha ay malinis na, at ang peklat sa kanyang pisngi ay nagsisimula na ring maghilom, tila isang alaala na lamang ng isang digmaang kanyang napanalunan. Pumasok si Don Rafael sa silid. Hindi na nakasakay sa wheelchair kundi dahan-dahang naglalakad gamit ang isang baston. Ang kanyang anyo ay masigla at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng pag-asa. "Lasa, anak," tawag niya. Ang boses ay puno ng pagmamalaki.
Narito na ang mga abogado. Inihanda na nila ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo. Karapatan mo ito bilang kaisa-isa kong anak. Ang Monte Claro Group ay sayo na. Lumingon si Lasa sa kanyang ama. Isang malungkot, ngunit matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahan-dahan na siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Salamat, Papa. Wika ni Lasa, ang salitang iyon ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Pero hindi iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko kailangan ng mansyong ito at hindi ko kailangan ng kumpanyang itinayo sa ibabaw ng hapdi. Sapat na sa akin na nakuha natin ang katarungan para kay Diwa at para sa nanay ko. Pero anak, paano ang kinabukasan mo? Paano ang kinabukasan ni Nico? Tanong ni Rafael, bakas ang pag-aalala. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay ng tahimik sa Iloilo, sagot ni Lasa. Gusto ko pong gamitin ang perang binalak ninyong ibigay sa akin para magpatayo ng isang maliit na bahay ampunan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Tatawagin ko itong Bahay Diwa. Iyon ang tanging yaman na gusto kong hawakan. Napaluha si Don Rafael sa sinabi ng kanyang anak. Hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap. Napakabuti ng iyong puso, Lasa. Katulad ka ni Isabel. Sige, susundin ko ang gusto mo. Pero pangako, bibisita ako sa inyo, sa Iloilo bawat buwan. Hindi ko nahahayaang mawala ka muli sa paningin ko. Paglabas ni Lasa sa mansyon, naroon na si Lorenzo, nakatayo sa tabi ng pickup truck. Ang kanyang balikat ay may benda pa, ngunit ang kanyang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang huling bag ni Lasa sa likod ng sasakyan. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Lorenzo. Handang-handa na, sagot ni Lasa. Ang biyahe pabalik sa Iloilo ay hindi naging mabilis, ngunit bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila nagtatanggal ng bigat sa dibdib ni Lasa. Habang pinagmamasdan niya ang mga taniman ng palay at ang mga bundok na nadadaanan, naramdaman niya ang kamay ni Lorenzo na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay sa ibabaw ng upuan. Hindi ito nagsalita, ngunit ang init ng palad nito ay sapat na para sabihing hindi na siya muling mag-iisa sa kanyang paglalakbay. Nang marating nila ang kanilang nayon sa Iloilo, ang amoy ng dagat at ang bango ng mainit na kanin ay sumalubong sa kanila. Ang kanilang maliit na dampa ay naroon pa rin, nakatayo ng matatag sa ilalim ng mga puno ng niyog. Nanay, Ate Lasa. Isang maliit na bata ang tumatakbo patungo sa kanila. Si Nico. Mabilis itong binuhat ni Lasa at pinaulanan ng halik. Kasunod nito ay ang kanyang ina na lumabas mula sa pinto, umiiyak sa sobrang kagalakan. Ngunit ang pinaka-espesyal na tagpo ay nang lumabas si Diwa. Nakatayo ito sa tulong ng isang saklay, ang kanyang buhok ay mahaba na at maayos. Nang makita niya si Lasa, hindi ito natakot, hindi ito umatras. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at niyakap ang kanyang kapatid. Ate, bulong ni Diwa. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Wala na po ang masasamang tao, di ba? Wala na, Diwa, sagot ni Lasa habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Wala na silang magagawa sa atin. Ligtas na tayo. Nagsama-sama sila sa loob ng kanilang maliit na bahay, nagkwentuhan sa harap ng simpleng hapagkainan na may lamang pritong isda at gulay. Ang tawanan ay muling narinig sa loob ng bahay na dati ay binalot ng pait. Si Lorenzo ay naroon din. Tinanggap ng pamilya ni Lasa bilang isa sa kanila. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Iniiwan ang langit na may kulay na kahel at lila. Ang ulan ay hindi na simbolo ng biyak na puso, kundi ng pagdidilig sa mga bagong tanim na pangarap. Nakatayo sina Lasa at Lorenzo sa dalampasigan, pinagmamasdan ang mga alon na humahalik sa pampang. Ang tunog ng tubig ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga masasamang alaala ng nakaraan. Dito tayo magsisimula muli, bulong ni Lorenzo habang nakatingin sa malayo. Dito tayo gagaling, sagot ni Lasa.
Hinilig nila sa ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga maskara ay nalaglag na. At sa wakas, ang piping katulong ay nahanap na ang kanyang tunay na tinig. Isang tinig na hindi na muling tatahimik sa harap ng pang-aapi, kundi aawit ng kanta ng pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Monteclaro. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Corazon at Santi ay dahan-dahan na ring nabaon sa limot ng publiko. Ngunit sa isang tahimik na dalampasigan sa Iloilo, ang bawat araw ay isang sariwang pahina ng pag-asa. Ang Bahay Diwa ay nakatayo na ngayon sa isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng mangga at niyog. Hindi ito isang ampunan na may malamig na pader, kundi isang tahanan na may bukas na mga bintana at laging amoy ng bagong luto na pagkain. Dito, ang mga babaeng dumaan sa dilim ng karahasan ay nakakahanap ng matutuluyan, ng kalinga, at higit sa lahat, ng kanilang sariling tinig. Nakatayo si Lasa sa beranda ng Bahay Diwa, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na si Diwa. Si Diwa ay abala sa pagtuturo sa mga bata kung paano magpinta. Bagaman hindi na maibabalik ang dating lakas ng kanyang kanang braso, natutunan niyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay para lumikha ng mga makukulay na larawan ng dagat at kalangitan. Ang kanyang mga ngiti ay wala na ring bahid ng takot. Ito ay naging totoo at malalim. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo kay Lasa, dala ang 2 baso ng malamig na buko juice. Ang benda sa kanyang balikat ay matagal nang wala. Tanging niyang isang manipis na peklat na lamang ang natira, isang medalya ng kanyang katapangan. Malayo na ang narating natin, Lasa. Wika ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa bakuran. Minsan, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo, sagot ni Lasa habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Akala ko noon, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging matigas at puno ng puot. Pero tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat ng sugat. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Lasa at sa pagkakataong ito, wala na silang kailangang itago. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na kailangang bumulong sa dilim. Ito ay malayang nananahan sa ilalim ng sikat ng araw. Dumating din si Don Rafael na ngayon ay mas piniling manirahan sa isang maliit na bungalow malapit sa Bahay Diwa kaysa sa kanyang mansyon sa Manila. Kasama niya ang maliit na si Nico na abalang nagkukwento tungkol sa mga isdang nakita niya sa Pampang. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa nakaraan kundi sa bawat hakbang ng kanyang apo. Natanong ni Rafael sila sa isang hapon habang sila ay nakaupo sa tapat ng dagat. Anak, napatawad mo na ba siya? Si Corazon? Huminga ng malalim si Lasa, pinagmamasdan ang mga alon na humahalik sa kanyang mga paa. Ang pagpapatawad, Papa, ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanyang mga ginawa. Hindi rin ito nangangahulugang hindi na siya dapat magbayad sa batas. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya ko na hindi na siya ang may hawak ng aking kaligayahan. Wala na siyang kapangyarihan sa aking puso. At sa ganoong paraan, malaya na ako. Ito ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat taong nakarinig, na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ng ating sariling dangal, na ang boses ng mga api, gaano man ito katahimik sa simula, ay may kakayahang magpabagsak ng mga imperyo kapag ito ay nagsalita na ng katotohanan. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, kinuha nila sa ang mga petals ng bulaklak ng sampagita mula sa kanyang bulsa. Ibinato niya ito sa dagat, isang alay para sa kanyang ina na si Isabel at para sa lahat ng mga taong hindi pinalad na makita ang liwanag ng hustisya. Ang mga puting petals ay lumutang sa ibabaw ng asul na tubig. Dahan-dahang tinatangay ng agos palayo.
Ang dagat na dati ay saksi sa kanilang mga luhang lihim ay ngayon ay naging dagat ng paghilom. Wala na ang piping katulong. Ang narito na ngayon ay isang babaeng puno ng pag-ibig, isang kapatid na naging bayani, at isang anak na nahanap ang kanyang tahanan. Ang hangin ay humihip ng banayad, tila bumubulong ng isang huling pangako, na hanggat may pag-asa, ang bawat sugat ay may lunas, at ang bawat dilim ay may katapat na umaga. Dito nagtatapos ang kwento ni Lasa, isang kwento ng pag-ibig na kasing lalim ng dagat at kasing tatag ng dalampasigan, kung saan ang bawat alon ng pagsubok ay natalo ng kapayapaan ng isang bagong umaga. Sa inyong lahat na sumabay sa bawat tibok ng puso ni Lasa, mula sa unang pahina hanggang sa huling sandaling ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito para sa akin bilang inyong manunulat. May mga gabi na tila tumitigil ang aking panulat dahil sa tindi ng emosyon, lalo na noong isinusulat ko ang mga tagpong binalot ng pait at katahimikan ang ating bida. Marahil ay naitanong ninyo kung saan nanggaling ang mga salitang ito. Ang totoo, ang kwento nila sa ay hango sa mga aninong nakikita ko sa tunay na buhay, sa mga piping saksi ng kawalang katarungan na sa wakas ay nahanap ang kanilang lakas. Ang bawat salita sa nobelang ito ay parang isang maliit na kandilang pinilit kong panatilihing nagniningas sa gitna ng malakas na ulan. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga buto na itinatanim natin sa gitna ng hapdi. At sa takdang panahon, ito ang magiging matatag na punong sisilong sa ating kinabukasan. Nais kong ipaalala sa inyo na sa kabila ng dumi at bagsik ng mundo, palaging may puwang para sa isang bagong simula. Basta't meron tayong lakas na maniwala sa ating sariling tinig. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas sa kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Corazon at Santi sa likod ng mga rehas? O may mga sugat na hindi kayang hilumin ng anumang batas? At higit sa lahat, ikaw ba, kung ikaw ang nasa katayuan ni Lasa, kaya mo rin bang yakapin ang kapayapaan at patawarin ang taong pumatay sa iyong mga pangarap? Sana ay nag-iwan ng nobelang ito ng isang munting apoy at muling nagpatibay sa inyong pananalig sa kabutihan. Kung naging bahagi man kami ng inyong araw-araw na gawain, sa pagluluto man o sa pagpapahinga, naging isang malaking karangalan po ito para sa amin. Huwag ninyo sanang kalimutang i-like ang ating video, ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, at iwanan ang inyong mga tapat na saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento at pakikiramay ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na lumikha ng mga kirot at ligayang kasing tunay ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga puso. Maraming salamat po at naway palaging maging maliwanag ang inyong daan